Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ito pong si Robin Padilla nung isang araw pa nag-iiyak mga kababayan. Nagmamaktol po mga kababayan, nagrarant. Alam niyo nagrarant dun sa kanyang Facebook page. Walang yan, parang hindi talaga ito senador parang ano lang, yung alam mo ba yung parang yung mga panatiko na na mga trolls. Yung mga post sa kanyang social media, parang hindi parang hindi senador mga kababayan. Parang bata na umiiyak na parang inagawa ng candy. Ito mga kababayan, nung isang araw pa to naggagaganto nagmamaktol Ito mga kababayan, basahin natin yung pinost niya nung July 8 mga kababayan. Sabi niya, kapakanan ng inang bayan ang intensyon ng resolusyon sa pagpapauwi kay Tatay Digong. Kasi meron po siyang resolusyon na pinaiikot po dyan sa Senado. At syempre, pirmado ng dalawa niyang kasamahang Tulonges. Pirmado na ni De La Rosa at pirmado na rin ni Bongo. Wala namang ibang susuporta sa kanya dyan. Kundi sila lang Diba? So, yung resolusyon, yung repatriation kay Digong Duterte, ayon kay Robin Padilla, kapakanan daw ng inang bayan. Inang yan. Kapakanan daw ng inang bayan. Yung pagpapauwi kay Duterte, di ata alam ni Robin Padilla na may survey na majority ng Filipinos ay gustong maimbestigahan si Duterte dyan sa ICC. At managot kung meron talaga itong kinalaman o kasalanan o guilty dito sa war against crime against humanity. Tapos sinasabi niya kapakanan ng inang bayan. Inang yan. Kapakanan ng mga ng mga DDS. Yan ang totoo. At ano raw ang intensyon? At pakinggan nga natin itong ating senador, number 1 senador. Ano raw ang intensyon ng resolusyon? Hindi raw politika. Anong tawag mo dyan kung hindi politika? Wala nga kayo ginagawa kundi mamulitika Imbis na ang gawin mo, Robin Padilla, gumawa ka ng mga batas na sa ikauunlad ng ating bansa na matutulungan itong ating mga kababayan. Hindi puro ka lang Duterte. Tapos sasabihin mo, hindi politika. Bukang bibig mo, Duterte. Mukha ka nang tanga di ba? Para kang sabi nga ng ibang tao, nababaliw ka na, nabubuang ka na. Biro mo, nakipag-meeting ka kay Duterte, doon sa standee, doon sa karton. Inom ka pa ng kape sa the Netherlands. Tapos namamasyal kayo, bit-bit mo yung karton ni Digong. Nagmumukhang tanga ka na nga Sir Senator. Tapos, sasabihin mo, hindi politika? Anong tawag mo dyan? Ayan ba ang sinasabi mong ano raw? Kapakanan ng inang bayan? Inang yan. Putik. Anong kalokohan pinagsasabi na ito? Tanging reconciliation lamang, sabi niya. Tanging reconciliation lamang ang daan para umasenso ang Pilipinas. Hindi ang nakaugalian ninyong paninira. Style nyo, bulok. Galit na galit. Sino kaya pinatatamaan nito? Ni Robin Padilla. Galit na galit mga kababayan Sino pinatatamaan mo? Ba't? Ito si Senator Padilla naman. Dapat dinidiretso mo na kung sino yung pinapatamaan mo. Hindi yung blind item. Naging reporter ka na ba? Naging media ka na ba? At naglalabas ka ng mga blind item at hindi mo pinapangalanan yung sinasabihan mo? Tanging reconciliation lamang. Reconciliation, puro nga kayo kontra. Kung gusto nyo ng reconciliation, dapat nakikipag-usap kayo sa gobyerno. Hindi dakdak kayo ng dakdak dyan sa gilid, dakdak kayo ng dakdak dyan sa the Netherlands. Kung ano sinasabi nyo, tapos maghahanap kayo ng reconciliation. Patawa rin to Tapos isinisisi pa. Hindi raw umaasenso ang Pilipinas dahil daw puro paninira daw. Ang sino ba pinatatamaan nito? Malamang Marcos administration. O puro daw paninira. Sino kaya naninira? Guys, sino ba ang naninira? Sino ba ang nagsasalita ng kung ano-ano laban sa presidente? Sino ba ang naninira sa gobyerno? Di ba kayong mga DDS?
Tapos sasabihin nyo, ang gobyerno pa naninira sa inyo. Okay, Duterte. Yung mga kaso ni Duterte, paninira ba yan? Hindi po yan paninira. Kasi meron pong mga ebidensya na lumalabas na itong ang si Sara Duterte, itong vice presidente, ay gumastos ng confidential funds na hindi na maalam kung saan napunta. Hindi po yan paninira, Sir Robin Padilla. Kasi merong mga ebidensya. Kasi kung wala talagang kinalaman ito si Sara Duterte at hindi niya alam kung ano nangyayari at wala siyang ginastos, yung 125 million na nawala sa loob ng 11 araw, hindi niya alam, bakit hindi niya maipaliwanag? Kung hindi ka guilty, ba't hindi mo maipaliwanag? Dakdak ka ng dakdak dyan sa The Netherlands. Di ba? So, eto talaga si Robin Padilla. Wala talaga sa ayos eh. Ito pa mga kababayan, July 8 po ito. Ayan. Pagkatapos ng ilang oras, meron na naman siyang iniiyak, Grabe pinagdadaanan na ito ni Robin Padilla eh. O gamitin nyo rin ng taas ng mga pinag-aralan ninyo kung hindi yung taas ng ihi ninyo. Sino kaya pinapatamaan nito? Simple lang naman ng logic. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo ba, hindi magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Sigurado, magdudulot ang kaguluhan kasi ngayon pala, magulo na kayo mga DDS eh. Hindi pa nga nangyayari, wala pa nangyayari kay Digong Duterte, ang gugulo nyo na. Di ba dati man naman kayo magugulo? Ano pa ba ang bago? Wala namang bago eh. Di ba? Wala namang bago. Nanggugulo kayo. Panay nga kayo sigaw dyan sa The Netherlands. Kasi dito, yung inyong mga, ano ba yung tawag nung nila rito? Maisog nila. Walang nangyari. Hindi kumagat ang taong bayan eh. Kaya doon ngayon sila sa Netherlands. Doon nag-iiyakan. So yung kung sakaling may mangyari kay Tatay Digong kasi butot balat na raw mga kababayan. Nananakot etong si Robin Padilla na baka magkagulo daw sa Pilipinas. Sir, magulo na nga eh. Matagal na pong magulo, sir. Ginugulo nyo ang Pilipinas eh. Habang ang presidente, habang ang Marcos administration ay nagtatrabaho, kayo sir, panay ang panggugulo. Kayo mga miyembro ng PDP, mga padapa na. Ano pa bang gulo ang asahan namin ngayon pa lang, magulo na talaga kayo. Ano ba naman to si nanakot pa? Na magkakagulo sa Pilipinas. Ang gulo-gulo na nga, ang gulo-gulo nyo, kayo ang magulo, mga DDS. Ayop yan. Ito pa mga kababayan sabi ko sa inyo, ilang araw to nag-iiyak, nagra-rant. Parang batang inagawa ng ice candy. Walang iya. Ito pa. Ito. Kahapon lang to. Nais nyo ba na masakripisyo ang buhay ng dating Pangulo? At magkahiwalay-hiwalay na ang bansa? Sir, hindi naman po naghihiwalay-hiwalay ang bansa. Kayo lang po ang humihiwalay. Dapat nga sir, pinakamaganda. Sumama na lang kayo sa The Netherlands. O kaya, pumunta kayo ng China kung gusto nyo. Para manahimik na itong Pilipinas. Alam nyo kasi kami nagkakaisa mga pro-government, mga sumusuporta sa gobyerno. Although hindi kami loyalista, hindi kami dilawan, hindi kami kakamping. Pero nagsasama-sama para sa sa ikagaganda ng takbo ng gobyerno. Para din ito sa ating mga kababayan. Kayo lang naman ang magulo eh. Di ba? Magkahiwa-hiwalay daw ang bansa. Kayo lang naman ang nanggugulo. Kayo mga DDS. Dapat sabihin mo yan doon sa mga kasamahan mo. Sir Robin Padilla. Sabihin mo yan sa mga kasama mo. Na tumigil na. At yung resolusyon na yan, wala pong patutunguhan yan. At tapusin muna natin ito bago natin pag-usapan yung resolusyon. Hindi pa kayo natuto sa aral ng kasaysayan, 39 years na ang people power, na walang nilalang pag-asenso kundi politikang minana ninyo. Ayan daw. Hindi, kayo ba sa tingin ninyo? Guys, sige nga, comment nga kayo. Kapag may nangyari kay Tatay Digong, sabihin na natin na namatay si Digong Duterte dyan po sa detention cell, dyan po sa pangangalaga ng ICC, sa tingin nyo ba magkakaroon ng people power? Ako hindi ako naniniwala magkakaroon ng people power. Magkakaroon ng mga pagkilos
pagkilos ng mga DDS. Pero yung people, kasi iba po yung people power eh. Ang people power po, meron po yung pinaglalaban. Ang pinaglalaban po niyan ay buong bansa. Ang pinaglalaban po niyan ay kasarinlan ng buong bansa. Kapakanan po ng taong bayan. Pero kung ang sinasabi nilang people power ay dahil nga pagsuporta sa mga Duterte, wala pong patutunguhan yan. Magkakaroon ng mga kilos protesta. Hindi naman may iwasan yan eh. Siyempre, may nangyari doon sa kanilang idol. So, hindi mawawala pero yung hahantong sa people power at may babagsak ang gobyerno, malabo pa po yan sa sabaw ng pusit sa Robin Padilla. Tapos, ito pa. Sabi niya dito, yung resolution. Ito, resolution. Ito, Mr. Robin Padilla, para malaman mo. Ito yung mga sinasabi ng eksperto tungkol sa resolution mo. Kasi ako mismo, sabi ko, walang patutunguhan yan eh. Kasi kahit mag-agree pa kayo kasama si Chis Escudero at yung mga kasamahan nyo pang mga DDS, mga padapang senators, hindi nyo na po mapapauwi ang dating Pangulo. Kasi under po siya ng international law. Nasa ICC na po siya. Kaya nga ICC international eh. Diba? So, walang saysay yung ginagawa mong resolusyon. Ito, pakinggan natin ito mga eksperto. There's nothing that the Philippine government can do today to bring the former president back home. Kasi talagang International Criminal Court na po yung magpapasya kung makakauwi ba o hindi ang dating Pangulo. Alam din naman ng mga senador yon, kahit ano pang resolusyon ang i-file mo rito, kahit mapasa pa yan. Ayun nga eh. Alam na ng mga senador yan. Kahit si Chis Escudero, alam yan. Alam ng iba yan. Si Robby lang hindi alam. siguro nakikisakay lang kay Robin Padilla. Alam na yan eh. Imposibleng di nyo alam yan. Para lang kayong tanga. Mema lang masabi na meron kayong ginagawa para kay Digong Duterte. Talaga si Robin Padilla, sabi ko sa inyo eh. Magtitiis pa tayo dito ng ilang taon eh. Wala talaga, walang kapatutunguhan. Ay wala namang magiging impact talaga yon sa ICC. Sa tingin ko, political posturing na lang yan kasi wala na ho sa kapangyarihan ng gobyerno natin na pabalikin siya. Kasi yung isang international tribunal, which is the ICC, with competent jurisdiction over the alleged crimes, the crimes against humanity, hindi na nila yan pakikinggan kung ano man yung mga sasabihin ng mga domestic authorities. There's nothing that the Philippine government can... Alinaw-linaw eh. Palibasa, wala kasing alam talaga eh. Etong si Robin Padilla eh. Political posturing na lang yan. Wala na talaga. Wala na tayong, hindi na natin kaya yung pauwiin. Pero lang kung ICC ang magpapauwi. Naman yun, Robin Padilla. Sinasayang mo lang pera ng taong bayan eh. Magtrabaho kaya sir na maayos. Baka pwede naman i-prioritize mo yung mga taong bayan, yung naglagay sa iyo sa pwesto. Ilang taon ka na diyan eh, wala silang pakinabang sa iyo. Puro ka Duterte. Puro ka PDP laban. Walang hiya yan. Kaya mga kababayan, paalala ko sa inyo, kung tatakbo ulito, yun na isama, sakit sa ulo, mga kababayan. Kung ano-ano na lang, hindi na po nagtatrabaho para sa taong bayan. Ito po ay nagtatrabaho na para sa mga Duterte. Kaya kung ganun lang din, sayang ang sweldo, ibigay na lang natin sa iba pang mga gustong maging senador na ang puso ay para po sa taong bayan, hindi po sa partido at hindi po sa mga Duterte. Alright, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.